May problema na naman guys yung aking hybrid inverter. So nahalata ko to nung nakarang araw na susubukan ko siyang paandarin. Yung katatapos kong nag-set up ng solar panel sa taas, pag i-on natin ganon, under yung display, pag may lalagitik ng relay sa loob, doon na rin siya mamatay. Flashback. Tingnan natin kung ano yung improvement ng ginawa nating setup sa ating solar panel. I-on natin siya. Oh, bakit? Yun lang. End of flashback. So last year kasi ganun din yung naging issue nito, yung kanyang maliit na power supply dito, yung magsusupply sa kanyang module dito, yun ang nasira. So hindi siya inabot ng 1 year, nasira kaagad. So ganun yung issue niya guys, na pag in-on natin, namamatay yung display, lahat-lahat namamatay. So subukan natin ulit. Yun, mas malala ngayon kasi hindi na inaabot ng matagal. Tapos positive. So yung battery natin ay nasa fully charged siya, nasa 14.2 fully charged. So ano kayong problema nito? So yan ang isang problema sa mga gustong pumasok sa ganitong klaseng supply or anong tawag dito, kaysa yung kumonek sa grid. Sa grid kasi ang maintenance ay sa kanila. Pag ganito kasi sarili natin, yung repair, maintenance ng solar panel, marami na bang may tama yung panel natin, MC4, nagkakaputol-putol na ba yung wire natin, battery natin, baka mamaya may problema na rin. So lahat yon ay burden natin lahat. Pero pag sa grid, sa kanila yon. Wala ka na, basta gagamit ka nila. Pero sa ganito kasi, lahat ng responsibility sa'yo. Pag may bagyo, pag umabot ng category 4, category 5, obligado tatanggalin mo. Kasi pag di mo tinanggal, bibili ka ulit ng mga solar panel. Last year, ganun din ang naging problema nito eh. Ang pagpasok kasi sa ganito guys ay hindi lang dapat may pera ka. Kasi kahit walang pera, kung minsan nakaka-afford ng ganito, kailangan dapat may pera ka. Yun ang wala sa akin eh. Dapat may pera ka at knowledge about dito. Kasi kung aasa ka lang sa tech, nako, mauubusan ka. Mauubusan ka na pasensya. Kasi nga, yung mga simpleng bagay, kailangan mo pang iasa sa technician. Yun. Doon lalaki ang bayarin. Paano kung nakachamba ka ng technician na parang yung mga hihintayin pa niyang lumaki yung problema bago niya gagawin. Kasi mas malaking problema, mas malaking gastos. Yan, madalang ka makahanap ng ganun na technician na tapat sa sinumpang tungkulin. Tanggal. Dito ko ba tinanggal nun o dito? Ah, dito. Sa kanyang display. Okay. So dito yung repair ko lang guys. Dito banda, tanggalin muna natin lahat-lahat, tapos saka natin isa-isahin. Ano kayong problema dito? Pag ganito pa naman naka-complex ng unit, eh napakahirap i-trace. Compare sa naka-separate yung kanyang MPPT, inverter, at kung ano-ano pa. Dito iisa eh. Tatanggalin natin. Oh, yeah. So dito ako nag-repair noon guys. Ba't parang ang lambot niya oh. Okay.
Sana hindi maputol. So ayan, nabunot na natin. Siya nga pala guys, correction nga pala. Yung may kaya ay supposed to be hindi naman mauubusan yan kasi marami siyang pera. Kundi babalik sila sa pure grade kasi nga wala yung inaasahan nila ay hindi kumbaga naabot ng ganito. Lalo kung patay sindi, sira sindi, gawa Lunes, sira Martes, after a year gagastos na naman, palit naman kung ano-anong unit. So mapipilitan sila na bumalik sa pure grid kasi nga yung ininvest mo na promising sa mga ganito ay hindi bumalik. Yun lang. So malaking bentahe talaga kung ikaw na ano ng ganito ay may konting kaalaman sa technical, kahit sa wiring man lang, konting troubleshooting, mas maganda para kahit paano hindi ka maubusan ng pasensya. At higit sa lahat ay passion mo talaga yung ganitong larangan. Hindi yung kumbaga nakigaya ka lang sa kabila, oy naka-hybrid sila, naka-off-grid sila. Makakatipid daw, malaking tipid. Hindi ka nagagastos, wala kang babayarang bill. So pag ganun lang kasi expect natin, wala yung passion. Wala din eh. Para sa akin lang yun guys. Yan, parang para magtatayo ka ng shop ng motorcycle, wala kang kaalam-alam, yun pala hinahakot na yung mga pyesa mo. Parang computer shop na wala kang alam sa konting technical. Hindi mo alam, nauubos na pala yung laman ng computer mo. Parang ganon. Ito guys, yung isang pinalitan ko dito. Ang number niyan ay 3842 yata na IC para sa mga power supply. Karamihan nakikitang driver ito sa mga power supply ng welding machine. So paano gumagana yung ganito bago natin i-trace yung problema? So itong setup ko po ay 12 volt. Yung iba 24 volt, yung iba naman ay 48 volt. So mas malalakas na po yun. So ito yung kanyang 12 volt input capacitor, tapos yung kanyang mga MOSFET. Yan, para may convert into higher voltage. Yan, ito yung kanyang main capacitor sa kanyang 315 volt DC. Ito yung kanyang diode at IGBT. Ang IGBT kasi na to ay meron siyang parasitic diode sa loob. So yun yung nagiging output diode niya. Ayan. Yun ang operation niya during inversion. I-invert niya into higher voltage from 12 volt to 220 volt AC. Ngayon kung mag-charge naman siya gamit ang solar, ayan, papunta sa kanyang DC-DC converter, i-boost up niya, tapos i-convert niya ulit pababa papunta dito. Yun yung magiging diode niya ulit. Okay, medyo nakakalito lang kasi. Na-comment na lang kayo sa baba kung gusto nyong isa-isahin natin yung kanyang operation. Yan yung kanyang DC-DC converter from solar. So yung 134 DC i-boost up niya into 315. Tapos yun yung kanyang, kung fully charged, ay i-convert niya into AC kagad. Yung transformer para sa kanyang output, capacitor, maliliit nga lang yung relay kasi 1.5 kilowatt lang siya. Budget na budget. So talagang kinurutan ko to sa bulsa kasi nga pag wala ko dito, kung yung separate na mayroon siyang MPPT, meron siyang inverter, meron kung ano-ano mga transfer switch. So napakahirap, lalo na yung maiwan dito sa bahay. So eto, automatic na siya. So ito yung kanyang driver na unit. So ito yung pinapaandar niya dito. Tapos yung mga relay, mga blower. Ayan. Itong power supply na to ang parang mag-susupply dito. Titingnan niya kung may mga error sa kanya, paandarin lahat kung okay po. Pero kung may error, hindi na niya itutuloy. So yung typical na inverter na separate, pag inon mo ay kung may problema, sasabog kagad. So ito ay hindi. Wag lamang may problema dito. Ayan. Iyon ang problema kasi wala siyang fuse direct. Yung 3.5 kilowatt or 3 kilowatt meron yatang fuse. Ito wala. So direct.
So ang naging problema lang pala guys ay eto yung kanyang switch. Ayan. Minsan oo, minsan ay hindi. Nilinis ko yung contact sa loob. Tapos eto, nilinis ko rin. Eto walang problema dito kasi spring lang yan. Dito importante. So hindi kasi mag-focus, ang ginagamit natin ay GoPro. So yan lang yung naging problema siguro. Tapos saka natin i-assemble, then susubukan natin. Saksak na natin dito. Naka-on na yung ating power station pansamantala. Set natin into taas. Then testing. Ayun. Sana hindi mamatay. Sana. Ayun. Salamat. Okay, meron na. 220 volt AC. Ayos, kabit na natin kasi hapon na. Para maalog yata yung switch. Yun no. Sana wag mamatay. Huwag kang mamatay. Come on baby. Ay nako, nakakatakot kasi. Okay, so ayos naman, ayos. Subukan natin i-feed yung ating solar. Na-detect niya. So yung kaibigan ko kasi dito na 3 kW yung kanyang unit na PowerMR. Pag sa umaga, naka-switch on naman lahat, ay hindi automatic na kumbaga papasok yung solar. Hindi niya ma-detect hanggat hindi mo kumbaga i-reset ulit at i-on. So ito kasi kahit patayin natin yung unit, tanggalin natin. Patayin natin. Gusto mawala yung display. Yan. Ito, pag automatic siyang, pag nakasagap na siya ng solar sa umaga, tilaok siya ng tilaok eh. Ito yung parang manok namin. Automatic na magcha-charge. So yung nakuha niya ay hindi ganun yung kanyang feature. So yun ang trouble din niya sa kanya. So hindi ko rin alam kung paano ayusin yon, kaya siguro magpalit na lang ng unit. Yung grid wag muna natin ipasok. Okay na yan, malakas pa naman yung araw eh. Okay, yun na pala natin. Ay, nakakatakot, nakaka-nervyos. Ayun, okay na. So may ilaw na. Ayun oh. Okay.